Sige. Magpanggap muna tayo. Senator Edu, ano po bang tingin nyo dito sa pahayag ni Senator Amy Marcos na yung kanyang mababa ang ranking sa mga surveys ay bunsod ng kanyang association dahil Marcos yung kanyang apelido at mababa yung approval rating ng kanyang kapatid. So basically, nakahatak din po siya. Ano po bang tingin nyo ron? Well, una kasi dyan na character yan. No? Kung ikaw ay lumaking napaka-privilege at ang iyong genetic makeup ay narcissist, tapos may kaunting sociopathic tendencies, talagang never mo sisisihin ang iyong sarili. Ang sisisihin mo lagi ay ibang tao. Kung wala kang masising ibang tao, magke-create ka ng ibang tao. Parang yung ginagawa minsan ng host dito. Parang hindi ko sinasabing siya ay may sociopathic tendencies. Pero pwede rin. Naunawaan nyo kung anong ibig ko sabihin, no? Yung ganyan, no? Kaya ganyan yung mga ganyan yung mga tao na lumaki na napaka-privilege, tapos napaka-narcissist, no? Talagang walang capacity for circumspection. Mahalaga kasi yung circumspection dahil nakakatulong yan sa iyo Nakikita mo yung sarili mong kahinaan, yung sarili mong pagkakamali, at pinapalakas niya lalo ang iyong karakter. Yung iba, dahil nga privilege sila, yung kanilang kapangyarihan, yun na yung kanilang justification sa lahat ng kanilang gagawin. Kaya hindi sila tatanggap ng pagkakamali at saka kahinaan. Yun yung una. No? Ikalawa ay hindi mo naman kinakailangan maging matalino para malaman na bakit mo sisisihin yung iyong apelyido sa iyong pagbagsak kung ikaw mismo ay tumulong para pabagsakin yung iyong apelyido. Kung ikaw mismo ay tumulong sa mga Duterte para sirain yung iyong kapatid na totoo naman na may mga vulnerabilities naman. Tapos ngayon, sisisihin mo yung pangalan na yon, yung apelyido na yon. No? Na ikaw mismo ay naging instrumento para siya ay mag-unravel. Siya ay gumuho. Tapos ngayon sisisihin mo, 'di ba? Kaya yun yung ikalawa na hindi ko malaman bakit paano niya i-justify yung ganong klase na argumento, no? Yung ganong klaseng argumento. At ikatlo, mamaya ko na sasabihin, nakalimutan ko mamaya na, sige. Buti. Kasi gusto ko na sumingit sa number 2 baka naman nakatira lang ako sa ilalim ng bato o sa isang malayong kuweba. Pero never ko yata naisip na instrumental si Amy Marcos sa pagyurak ng pangalan ng kanyang kapatid. Parang never ko naisip yan. Hindi. My bad. No? My bad. No? Hindi, baka naman ako yung mali. Tanong natin yung mga kababayan natin. Baka naman sila alam. Pero parang hindi naman niya ginagawa yan. Di ba? Meron ka bang alalang insidente na winasak niya yung kanyang sariling apelyido? No? Meron ka ba nakitang narinig na insidente na sinabihan siya na palitan na yung kanyang apelyido? Wala. Meron ka ba narinig na insidente na pinapahukay yung lagi niyang kino-quote na kanyang ama, no? At itapon sa West Philippine Sea? Parang, di ba? Parang never naman niya talagang dinepensahan yung kanyang apelyido. No? Never niya dinepensahan. Tapos ngayon ay sisisihin niya yung kanyang apelyido. Kaya siya gumuguho. Tsaka hindi naman niya tinarget itong kanyang kapatid doon sa kanyang pagdinig sa Senado para ipagtanggol yung mga Duterte. Hindi niya tinarget si BBM. Talagang gusto lang niya isulong yung kausa ng hustisya at karapatang pantao. Tama. Ang pinapakasuhan niya ay yung mga alter ego ng kanyang kapatid. Pinapakasuhan niya sa ombudsman. No? Yun yung kanyang, hindi yung kanyang kapatid yung mga alter ego ng kanyang kapatid. Kaya kung bumababa man yung approval rating ng kanyang kapatid, no, ay wag naman niya sisihin yung facts first. No? Wag naman niya sisihin yung host, no, na talaga namang pasaway talaga yan, no? Yung host walang gagawing mabuti, yung gobyerno ng kanyang kapatid. Pero wag niya sisihin 'yon, no? Wag niya sisihin, no? Lalo na pag dinadaga yung kanyang kapatid, wag niya sisihin yung host, no? Ang sisihin niya yung sino ba yung nagpakaso doon sa mga alter ego? Sino ba yung sinuportahan niya na gustong patayin
i-assassinate yung kanyang kapatid. No? Sino ba yun? No? Mhm. Na ngayon ay kasanggang siko niya. Kasama niya, inendorso pa siya. Kaya hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan or talagang sobrang bobo lang ako para ma-appreciate yung mga pangyayari. No? Baka yung Siguro pangalawa. host, medyo matalino. Mas matalino sa akin ang hindi hamak. Maunawaan niya. Hindi lang ako bobo, naive pa ako eh. Naive. Kaya yung pagtingin ko sa mga nangyayari sa politika, napaka-simplistic. Sa tingin mo, Senator, bakit ito yung mga sinasabi ni Amy a few days before the elections? Naghahanap ba ng palusot? In panic mode na? Dinadaga na ba? Baka all of the above. No? Naghahanap na siya ng excuse. Dahil hindi na yan writing on the wall eh. Hindi na writing on the wall ang nakikita niya eh. Parang nakikita na niya, gumuguho eh. Gumuguho yung kanyang mundo. Kaya naghahanap siya ng dahilan kung bakit gumuho yung kanyang mundo. At katulad ng sinabi ko kanina, yung karakter niya ay naghahanap na masisisi. No? Hindi ko naman sinasabi na hindi dapat sisihin yung kanyang kapatid. Pero baka dapat sisihin yung kanyang kapatid sa ibang mga problema ng bansa, hindi sa problema ni Amy. Dahil lagi natin sinasabi sa mga previous episode, yung namamangka sa dalawang ilog, inireject nung dalawang ilog. No? Yun yung nangyayari kay Amy. Sabi nga natin dito, namamangka sa lupa, di ba? May gumawa pa nga ng mga memes na namamangka siya sa lupa. At kahit anong endorsement ng isang vice president na napakataas daw ng approval rating, ay walang magagawa yon para siya ay umangat. Dahil ang problema niya ay karakter eh. No? Karakter eh. No? Kaya, ayun, mag-retire na lang siya. Suggestion ko. Yun ay suggestion in good faith. Mag-retire sa politika. Dahil marami naman siyang ipon, no? Trip siya around the world, no? Tingin ko kasi after nitong pag matalo siya, baka mahirapan na siya makabalik. Do you still stand by your prediction before na matatalo si Amy? Kasi ito yung inisip ko, no? Paano kung wala pa naman lumalabas sa officials as far as I know, paano kung makakuha siya ng endorsement mula sa isang malaking religious group o sekta? Hindi ba ito makakapag-offset doon sa pagkakalaglag niya sa alyansa ng kanyang kapatid? Hindi, nakakuha na siya ng endorsement sa malaking religious official na ba yan? Na yan. Oo. Official na ba? Ang problema, in-endorse siya kasama ng 3 nakadikit niya na naglalaban para doon sa last seat. Mm-hmm. So, halimbawa, kung siya lang ang in-endorse, wala nang iba. Yung ibang in-endorse ay talaga namang mananalo. At siya lang ang in-endorse na sa bingit, baka makagawa ng diferensya. Baka may impact. Pero kung siya ay i-endorse, tapos kasama niya sa mga in-endorse ay yung kanyang mga rival para dun sa last seat na yon, baka it will cancel out yung endorsement na yan. No? Kaya hindi ko alam kung ano yung layunin nila, bakit pinagsama-sama yung 4 na yon na in-endorso nila na naglalaban para sa isang posisyon. Hindi ko alam kung anong klaseng calculation. Pero sino ba naman ako? So, Amy's headed for defeat. Tama ba? Tingin ko. Pero, ibig sabihin, sa politika sa atin, anything can still happen. Pero, sabi nga nung idol natin, na mas may science sa kanyang mga sinasabi. No? Tayo, mga kwan lang sayang. Nanguhula. Siya, science. Si Ronnie Holmes, ito kayo. Ay, yung trajectory talaga pababa At kung hindi ganun karami yung kalaban niya for that last position, baka may pwedeng magkaroon ng turnaround. Pero dahil marami siyang kalaban doon sa position na yon at siya lang talaga yung patuloy na pababa yung trajectory, medyo malabo. Pero sasabihin mo, imposible na siya ay makabawi? Hindi naman. Pero yung probability ay laban sa kanyang pagkapanalo.